Ngayon ho mga kababayan, dakuin po natin ang usapang mga sabungero. Pero mga bossing, kung maalala nyo po, no, unang humarap, lumantad, nagpakilala bilang Dondon o Julie Dondon Patidongan, mga boss chief amo sir, kay Emil Sumangil, no? Yung unang mga live po natin, alias Totoy ang tawag natin. Pero hanggang ngayon po, alias Totoy pa din ang itatawag natin para mas maikli po. Or Dondon. Mga kababayan, unang nakita natin yung mismong pagkatao talaga, although naka-blurred po si alias Dondon, kay Emil Sumangil. Ngayon po, mga bossing, nakita lang ho namin ito. No, People's Tonight. Sabi dito, protect Emil Sumangil at all costs. No, dahil nga talagang tinutukan ni Emil Sumangil yan, mga bossing. Simulat sa pool pa lang po, simula nung dati pa lang. 4 na taon makalipas hanggang ngayon, siya pa din yung nakatutok. Sabi dito, protect Emil Sumangil at all costs. Inihayag ng ilang netizen ang kanilang pangamba sa kaligtasan ng broadcast journalist na si Emil Sumangil matapos niyang unang makapanayam si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Sabi nga ukol sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Bakit naman? Siguro naman nagbalita lang siya di ba? Trabaho niya naman yun. Tinanong niya lang naman. Etong si Patidongan. Di ba? O si alias Dondon, mga bossing. Ngayon, nakita ko din ho ito, mga boss. No? Na pati pala yung misis niya ay nananawagan ang pagdarasal para sa 24 oras na angkor. Ang tanong dito, may banta na ba o may nagme-message, may mga nagbabanta sa buhay ni Emil Sumangil? Kasi po kung pati ang misis ay humihingi po ng panawagan para ipagdasal ang kanyang kaligtasan, baka may nagbabanta po, mga bossing. Kung wala naman, wala naman dapat siguro kayong ipagpangamba dyan. Di ba? Basahin natin. Marami ang nababahala sa kaligtasan ngayon ng season broadcast journalist ng 24 oras angkor na si Emil Sumangil. Ito ay kasunod ng sunod-sunod niyang panayam kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy tungkol sa mga nalalaman umano nito sa pagkawala ng mga sabungero. Tingin ko naman po hindi pagbabantaan kung ang iniisip nila sila Atong ang magbabanta dito. Tingin ko, eto to be fair na lang po doon sa mga kabilang panig naman po. Tingin ko, siguro Emil, kami naman ang interviewin mo. Kami naman ang magsasalita dyan. Baka pwedeng ganun ho. Di po ba? Emil, kami naman ang i-interview mo. Sasagutin namin yung mga sinasabi ni Patidongan o ni Dondon. Pwedeng ganun, no? Pero kung nakaka-receive po sila ng pagbabanta, iba yun. Pero kung wala naman, tingin ko hindi naman yata fair doon sa mga doon sa kampo naman nila Atong mga bossing. Tayo bumabalanse lang ho tayo, mga kababayan. Para sabihin mo na merong natatakot sila sa buhay ni Emil Sumangil kung merong mga pagbabanta o merong mga nare-receive na death threat. Pero kung wala, tingin ko hindi naman ho ganun Hihingi lang siguro, Emil, kami naman ang interviewin mo. Ito ay kasunod ng sunod-sunod na panayam kay Julie Dondon Patidongan alias Totoy tungkol sa nalalaman umano nito sa pagkawala ng sabungero mula pa noong Enero 2022. Biruin nyo ho, 4 na taon na din ho na si Emil Sumangil ang nandyan. Di ba? 4 na taon na si Emil Sumangil yung nakatutok dyan. Hanggang ngayon parang wala naman. Okay lang naman. Napanood ang series of report ni Emil tungkol sa maselang issue ng 24 oras pang news program ng GMA7 nitong nakalipas na araw. Si Emil ay naging instrumento kaya nalaman ng publiko ang kwento tungkol sa mga naglahong sabungero at di umano'y itinapon ang mga bangkay
sa Taal Lake, sabi dito. Sa nasabing panayam ay pinangalanan ni Patidongan o ang negosyante at gambling tycoon na si Charlie Atong Ang bilang mastermind umano sa kaso ng missing sabongero. Kung sakali naman po na hindi si Emil Sumangil ang nagbalita niyan, panigurado naman po, tingin ko pupunta din po ito sa ibang reporter eh. Ano po? Mahirap talagang ano to, mahirap talagang meron kang mag-side agad-agad, lalo na hindi mo nakita, hindi pa natin naririnig lahat. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, baka warning yan sa mga reporter. Idinawit din ni Patidongan ang aktres na si Gretchen Barreto, ilang politiko at mga miyembro. Hanggang ngayon parang wala naman akong naririnig. Ito. Nasa ilalim, Atong Ang accuses GMA7 of one-sided reporting. Ito naman pala, nasa ilalim naman pala eh. No? Sabi ni Boogie Arellano, Mark, ayon sa SOJ, masyadong marami ang pera ng well-connected na mga suspect. Meron pala tayong babasahin dito sa ilalim, Sa press conference ni Atong noong Huwebes, July 3, 2025, inakusahan niya ng hindi balanseng pamamahayag ang GMA Integrated News. Ayon sa negosyante, hindi nito kinuha o hiningi ang kanyang panig. Hindi kasi dapat ganun din eh. Kung hindi nga talaga. Pero parang narinig ko naman ang GMA na sinasabi, hanggang ngayon po ay pinipilit namin, gusto namin makuha ang panig, no? Ni Atong Ang bukod tungkol po dito sa sinabi ni Patidongan o ni Dondon alias Dondon. Bahagi ng payag ni Atong, lalo na sa Channel 7, nakikiusap ako sa media, gawin ninyong fair lahat. Fair lang. Katulad niyan, hindi naman naririnig yung side namin. O yun naman pala ang reklamo ni Atong Ang. Pero wala talaga akong makita dito, mabasa na nakakatanggap na nung mga nung mga pagbabanta sa buhay ni Sumangil. Balanse lang ho tayo dito Doon lang tayo sa kung ano po yung binabasa natin, kung ano po yung binabalita. No, hindi naman po natin pwedeng sabihin na nasa bingit ng kamatayan ang buhay ni Sumangil, ni Emil Sumangil, samantalang wala naman po nagbabanta. Ano po? Pwedeng sumama lang ang loob. Kagaya niyan, sinasabi nila, masama loob namin kasi hindi kinuha yung aming